Basta ako nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Magkipagkita ko isang dinubyong tao dumarating papunta sa akin kung hindi ko protect ang sarili ko, hindi ko madadagalan ako. So I had to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila Diba? Pupunta ako dito para mag-confirm lang kay Senwin regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nagdilubyo na rito, I just had to protect myself. Wala pa, there was no exchanges, there was no punches, wala naman. Hindi ko na nasaktan. Grabe ka, napakasinungaling to. Imposible yung sinabi niya ngayon na itong salaysay niya na pasalubong siya di ba? Kung pauwi ka, wala problema. Kung nakita mo ganyan kadaming tao tapos pasalubong ka, kitang-kita na mo naman at parang tinutulak mo pa nga Ay, nako po. Bago ang lahat mga ka-Duterte, isang pagbati sa lahat, magandang araw sa inyong lahat mga ka-Duterte sulid. Nako po, napakaraming nangyari ngayon ng araw na to. Napakainit ng mga pangalan, napakainit ng mga controversial, napakainit ng mga kongresista, napakainit itong mga senador. Sus, mga idol, ang pinakamainit ngayon, ito si Speaker plus ito si PBBM, mga idol. Ngayon, alam natin mismo, diba? Alam naman, kita naman natin nandyan si John Vic, imposible. Sabihin na natin pauwi siya. Tapos nakita mo na doon, ang daming-daming pasalubong itong 18 Marines. Ang daming-daming tao. Tapos, tingin mo, hindi ka aatras. Imposible ito, idol. Kitang-kita, parang tinutulak mo pa nga si Robin Padilla. Parang gusto mo pang pigilan Tapos, sasabihin mo, pauwi ka, tapos ganito, ganyan. Dapat, kung pauwi ka pa, atras ka na lang. Kasi mag-isa ka lang. Nasa gitna ka pa. Di ba? Ngayon, alam kasi natin ngayon, itong araw na to, ay ito yung araw ng reckoning mga ka-Duterte. Itong 18 Marines, mga idol. Dating mga bodyguard ni Saldico. Okay? Ngayon, itong araw na to, mga idol, diretso na tayo sa part ni Speaker at saka kay PBBM. Mamaya na yung kongresista, itong mga senador. Nagbigay ng salaysay itong 18 Marines patungkol sa mga maleta sa paghahatid nila kung saang lugar. Okay? Ngayon, panoorin natin tong salaysay nila patungkol kay Speaker at kay PBBM, mga ka-Duterte. Kasi naman, dito na tayo sa starting kaagad. Itong pinaka-top talaga. Sila yung mainit na pangalan na binanggit dito ng mga 18 Marines, mga ka-Duterte. Di ba? Ito yung hinahanap natin. Sus, tara na. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Diretsuin na natin to. Deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Pangan natin to. Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Patay ka ngayon. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi makasama mo, ikaw mismo. Saka kay, yung dinala po sa Ilocos. Wait lang mga ka-Duterte. Na-shock ako. Alam nyo, kahit napanood ko na itong video na to, parang kinakabahan ako, mga idol. Uy, ang tawa pa naman ni Tambo, diba? Si Speaker. Sino-sino pa yung mga dinala nyo? Sa Ilocos. Ay, natatawa na lang talaga ako sa totoo lang. Kasi alam natin na dito nagsimula ang lahat. Diba? Pasalamat tayo, may tupad. Diba? May AX. Ito na ngayon, mga Duterte. Pasensya na, natatawa ako Natatawa ako kasi ngayon, nailantad na ang totoo. Nailantad na talaga dito ngayon at mamulat tayong lahat. Kasi parang ang kapal na ng mukha nila. Hindi na tinatablan. Ngayon, andyan na talaga sa Senado ngayon. Dito natin makikita ngayon, mga ka-Duterte,
ituloy muna natin. Mamaya na, tuloy muna natin. Para exciting to kasi sila ang pinaka ano dito na part. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung Delta 5 Gate. maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof. Plate number NFX 8886. At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. Black na Hilux. Plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun sir, para kay President Marcos sir. Narinig mo lang. Atay tayo dyan. O wait lang, tuloy muna natin. Baka naman baka naman hindi totoo yung kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate sir. At si Sergeant Tobe po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Mga ka-Duterte, yan ha, sa Delta Gate, sa Ilocos. Kasabay, nandyan si Saldico, kasama rin tong taon to, tong Marines na to. Yan, may mga ano siya, may mga record siya. Alam niya kung anong sasakyan, pati plate number, mga ka-Duterte. Naku po. O, isipin mo, mga ka-Duterte, kita na, alam na. Ay, kahit wala naman tong 18 Marines, kahit hindi sila lumantad dyan ngayon eh. Ramdam na ng taong bayan, mga ka-Duterte, di ba? Alam na natin to eh. Naman nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala sir sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair? Wait lang. Sila yung nag-deliver, nagdala, nagsakay siguro, pero si Boss Saldi daw ang nagdala papuntang Ilocos. Yun ba yung pagka-ano ko? Ulitin nga natin mga idol, kasi medyo i-rewind lang natin. Ulitin natin sa umpisa. Kasi itong part na to, mga ka-Duterte, ito yung part na pinaka-controversial. Kasi si Speaker ito at saka si PBBM. Mabigat to mga ka-Duterte. Hindi to presidente yan at tapos ito kamag-anak niya to, dating speaker. 'Di ba? Eh ngayon kasi ang speaker si OG eh. Kaya ngayon dito natin iklaro nga muna natin, ulitin natin mga ka-Duterte. Play ko ulit to ha. Nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Opisyal. Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po Yan, malinaw na malinaw. Nagdala siya kay Speaker Martin Romualdez, di ba? kaming video at saka mga pictures, Your Honor. May video siya at mga pictures, Your Honor. Yan ang pagkasabi niya. Isa-isahin natin para maliwanag. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi mga kasama mo, ikaw mismo. Oh, bukod pa kay Speaker, yung personal na ano niya, na experience niya. Huwag yun sa mga kasamahan niya, yung kanya mismo. Kung ano yung na-experience niya. Oh. Aside kay Speaker, sino? O yun, tinanong ni Cayetano. Saka kay ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar Oh, nagdala sila sa Ilocos, sa Delta Gate. Oh, ituloy natin. sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos. 5 maleta dinala sa Ilocos. Oh, malinaw na malinaw ha. 5 maleta dinala sa Ilocos, sa Delta Gate. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Idinala si Saldico at sa itong boss, ano yun, yung binanggit niya. Hindi masyadong maliwanag eh. Basta si Saldico kasi madaling mabigkas eh. O, silang dalawa nagdala doon nung maleta. Lexus na bulletproof. Plate number NFX 8886. At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din.
black na Hilux. Oh, kitang-kita kung ano yung mga sinakyan na sasakyan. May plate number pa, bulletproof pa. Oh, di ba? Isang Lexus at saka isang Hilux na bulletproof. Kasama yung plate number ni Idol. Naku po, dito natin malalaman to. Plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun sir, para kay President Marcos sir. Narinig Yan, malinaw na malinaw. Oh, wait lang. Wait, may sinabi si Marcoleta. Tuloy muna natin. mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate sir, at si Sergeant Tubay po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico na mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala sir sa Delta Gate, then sila Sergeant Tube at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Ganito pala mga idol. Itong Marines na to, yung binanggit niya ng 5 maleta, sila ang nagdala sa Delta Gate na sinasabi. Yung Delta Gate na to, ito yata yung siguro bahay ba na ni ano, saang lugar ba to? Ngayon, andun si Boss Saldi, sinasabi niya, plus itong isang tao, sila, si Saldi ko at saka yung tao na yon, sila ang nagdala papuntang Ilocos sa bahay ni PBBM. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Saan Paway yung po, Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes May po. mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Ayun mga ka-Duterte ha. Malinaw na malinaw yung mga balitang to. Naku po, parang nanglambot tuloy ako. Kanina parang nakakaano, parang anong klaseng presidente to kung ganito mga ka-Duterte. Pasintabi lang po, mahal na Pangulo. Pero binoto ka namin dahil kay Inday. Pero kung ganito naman yung sistema, kung ganito talaga, ito ay ano ha, ito ay investigasyon pa sa Blue Ribbon Committee ito dito sa Senado. Mahirap itong mga paratang na to sa totoo lang kasi presidente na nga yan. Kaso sa case ngayon, yung mga 18 Marines na yan, kasi may usap-usapan na sila ay binigyan daw ng pera para lang magsalita sa ganito-ganito, ganyan-ganyan. Ang balita pa nga ay 5 million. Ngayon, nagsalaysay rin sila dyan, nagbigay sila ng opinion, totoo ba tong mga aligasyon na kayo ay binayaran, ganyan-ganyan. Sabi rin nila, Sir, Your Honor, kung kami ay binigyan, hindi na raw sila dito maglalantad. Malaking pera yung 5 million. Ano pa ang ano namin, bakit pa kami pupunta dito? Diba? Hindi na raw sila haharap. Diba? Ganito ang nangyayari ngayon. Kasi dito ngayon, sa mga binanggit nila, kasi maraming binanggit na mga personalidad, mga kongresista, pati senador, kasama na si PBBM at saka si Speaker, si Martin Romualdez. Dito tayo magsimula kay PBBM, mga idol, mga ka-Duterte. Plus si Martin. Kaya pala, ang hirap galawin ni Tamba. Diba? Naalala nyo itong Diskaya, itong mga Blue Ribbon sa umpisa pa lang? Di ba maraming nabanggit na pangalan na kongresista? At alam natin mismo na nabanggit din yung pangalan ni Speaker noon. Di ba? Kaya ang kutob natin, alam natin tayong mga taong bayan at kutob natin mismo na pati si Pangulo. Diba? Diretsuhin na natin to. Yun naman talaga. Yun ang nasasalaysay nila. Nakakabahala kung totoo itong mga sinasabi ng 18 Marines. Ngayon, balikan natin tong mga kongresista at saka senador. Kasi
ano to eh, ang mga salaysay nila hindi lang iisang tao o dalawang tao, mga ka-Duterte. Hindi lang ito kay PBBM, hindi lang ito kay Speaker. Kaya alam kasi natin to na itong nangyayaring maleta ay maraming binigyan at inabutan. Kasama ang senador. Panoorin natin to mga ka-Duterte, itong salaysay nila patungkol sa pangalan na senador, kung sino siya. Panoorin natin to. Ito mga ka-Duterte kanina lang to, itong hearing na to. I-play, ang dami kasing ano eh. Kahit ako hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang daming mga pangalan na involved. Ang pinaka-main talaga dun, parang naano ako, natatawa ako, nanananghina ako bigla. Totoo nga. Sabi ko, si Tamba at saka si Ngagba sila talaga ang main character dyan sa lahat. Yan, mga kulangot lang yung iba dyan. Sila talaga. Kaya panoorin mo natin to kung sinong senador to, mga Duterte. Play ko na. Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Oo. Yung una po, Erwin Tulfo, mga ka-Duterte. Dahan-dahanan natin, Erwin Tulfo. Kaya pala, ang lakas ng loob magsalita, mga ka-Duterte. Ulitin natin. Ulitin kong pag-play Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. I-post ko muna. Ayan na mga idol. Erwin Tulfo ng 2 beses. Anong 2 beses yon? Ituloy natin. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Anong size? Ang una, 2 maleta. Pangalawa, 6. Ibig sabihin, 8 maleta mga ka-Duterte. Magkano ang laman bawat maleta? Magkano? Megit 20 to 40? Di ba? Yun ang ano nila noon? Sa investigasyon? Bawat maleta. Grabe ka, Tulfo. Yala ka. Kaya pala, napakaano mo maligalig ka masyado Kaya pala ayaw nyong ituloy ito Okay, dito ka ngayon. Tuloy natin to mga Duterte. Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and ang medium? Yung medium po, Ang medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium? nasa 40 to 50. Okay, so Grabe ka. Meron ka pang nalalaman na small at saka medium, mga ka-Duterte. Lagot ka talaga ngayon. Ito mga idol, nakakahiya, no? Isipin mo, PBBM, Speaker, Martin Romualdez, Senador, Erwin Tulfo. Pati yung isang senador dyan, may binanggit pa na mahilig sa babae. Meron din binanggit. Hindi ko na lang isasama dito. Kasi lahat tayo, wag na lang. Mamaya na nga ako mag-react. Ituloy mo na natin to. Pa-small and medium large ka pa nalalaman Buti walang large. Small muna, 20 to 25. Tapos itong medium, hanggang 40, ang 40 million. Pagkaswerte nyo mga grabing talamak talaga. Akala mo ang lilinis nyo. Kaya pala pagdating sa corruption, tahimik mo Kaya hindi na ako nagko-comment sa content nyo mga ka-Duterte. Yan, Tulfo, hindi na nga ako nanonood dyan sa content nila. Parang ginagawa nila, peke lahat Isipin mo, ganito sila dito sa senador sila ng Pilipinas. Tapos, ano yun? Grabe. dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Anim. Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lot, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Yes, Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano niyo? Sipin mo yan, bahay niya mismo. O ngayon, kung ako investigador,
kung itong 18 Marines, kung totoo talaga to nagsasabi na, yung mga salaysay nila dyan, kung totoo talaga yan o hindi. Kung ako investigador, anong araw yon? Saang bahay? Sasamahan kita, malalaman mo ba, makikilala mo ba? Ganun dapat, di ba? Kasi kung hinatid nila sa bahay, ha? Oh, sa bahay mismo, ni Erwin Tolpo, mga ka-Duterte. Naku po. Alam na bahay niya yun. Tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark Bala. na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Yung basement, Pababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. Sinulog. So yung kotse, sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Pasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. Ano So po kung yun? halimbawa, dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito Yan. yung bahay, tapos Yes, masasabi Your niyo Honor. dito yung Yes, basement. sir. Yan, yan. Pag-deliver Yan, ganyan dapat. Ito kasi, tama yung tanong ni Cayetano, ni SP Alan Cayetano. Yung mga salaysay nila ngayon, kagaya kahit yung kay speaker, kahit kay PBBM, itong binanggit ng lalaki kanina na naghatid sila doon sa Delta Gate. Tapos si Bosaldi na naghatid papunta kay sa bahay sa Ilocos. Mga ganong statement, plus itong statement ito kay Erwin Tulfo. Kasi kung ako investigador, may tuturo mo ba kung saang bahay? Makikilala mo ba kung anong bahay? Mga ganun dapat, mga salaysay. At saka kung subdivision yan, may mga CCTV yan. Makikita yan kung anong araw. Ang problema, na due date na. Ang tagal na nangyari. Mga ganun, mahirap hanapin o minsan nabubura na. Di ba? Kaya sa sinabi ni Alan Cayetano, kung sasama ka, makikilala mo ba kung ano yung bahay na to? Kung saan yung bahay nila ni Erwin Tulfo? Tama yung tanong ni SP. Grabe no? 2 beses binigyan. Una, 2 maleta. Pangalawa, itong 6, halo-halo na. Ay, nako po. Ay, nako, tuloy natin. po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 malita, tapos yung pangalawa po, 6. Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Wait lang mga idol kasi hanggang dito lang tayo kasi parang lang siya, nag-rewind. Grabe mga ka-Duterte, no? Erwin Tulfo. Basta tingin ko meron ding isang senador na nabanggit ng mga 18 Marines na mahilig sa babae. Alam na natin yan. Huwag na nating anuhin. Ay, bahala na kayo kung sino yun. Basta alam na natin kung sino siya. Ay, nako po. Erwin Tulfo. Kayong, nako po, ang kala nyo, ang gagaling nyo pagdating sa isipin nyo, mga ka-Duterte. Kahapon lang siya nagsalita. Tapos, inahamon-hamon pa niya si Alan Cayetano ng, mapukol ang mukha, yung grabe, mga idol, no? Tapos yung isa rin, si Rapi, hinahamon pa niyang, bukas, hinahamon kita, kung matapang ka, punta ka rito. Grabe. Yan talaga ang mga, Ngayon, dito natin makikita ang lahat. Pero doon talaga ako na-excite doon kay speaker at saka kay PBBM. Hindi kasi natin makuha yung buong salaysay kasi garangahan. Naka-live yun lahat. Ito mga part-part lang to mga ka-Duterte. Okay? Ngayon, nabanggit na natin kay PBBM, kay Speaker, kay Senador Erwin Tulfo, baba tayo doon sa Kongreso mga ka-Duterte. Nabanggit din ng mga 18 Marines itong mga affidavit nila. Nakasulat din doon na kasama itong maraming pangalan mga idol. Itong taga-House Representative. Ang dami nila.
Ngayon, panoorin natin at pakinggan natin tong salaysay nila. Okay? Kasi binasa rin ni Senator Rodante Marcoleta. Dito sa part na to, itong video na to, mga ka-Duterte, ito yung part na babanggitin ni Rodante Marcoleta, itong affidavit nila, itong mga pangalan ng mga kongresista. Okay? Pakinggan natin mabuti kasi itong mga pangalan na to, ito yung mahilig kay Inday Sara, mga idol. Dito natin makikita at maririnig talaga kung sino-sino itong mga pangalan na to. Ituloy natin, i-play na natin. Banggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Di ba? Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR. Bahay, at ha? yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Sa Forbes pa. Benny Abante, Number 1, si Abante, mga ka-Duterte. Ay, nako po. Tandaan nyo yung mga pangalan, ilista nyo. Oh, wala nang ibang Abante dyan. Ulitin natin, baka kasi may anak pala yon. Oh, banggitin ko na, salita nyo naman ito eh. tandaan nyo ha. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Pakinggan Unit nyo. 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Benny Abante. Alam na. Yeah. Ay, nako po. Nakakagigil. Di ba sila tong mga, tuloy muna natin. Ito yung mahilig magkritiko kay Inday, mga ka-Duterte, yung taga-house. Benny Abante. Aatras ka talaga ngayon. Tingnan mo. Play natin. Tandaan nyo, number 1, Benny Abante. Sia Adyong, O, Adyong. Jose Alvarez. Si Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha. O, Congressman. House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Atay ka Jojo ngayon. Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Barbers. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, Alam niyo yan, si Arlene Brosas. Order in the court. Ay, taga-korte yan sa house. Nakaw. Isa rin yan, mga ka-Duterte. Arlene Brosas ka, ha? Na marosas ka talaga ngayon. Tandaan niyo yung mga pangalan. House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Wait lang, si Franz Castro, si Joel Chua, nandyan na naman yung mga pangalan. Obvious yung mga pangalan na yan. Lagi talaga yan. Ay, nako. Alam na ka, nako po, ang dami nila dyan mga ka-Duterte, mga idol. Number 1 yan sila talaga yan. Alam na natin yan, kasama talaga sila. Ramdam na ramdam natin sila. Di ba? Tandaan nyo, ang dami na ha. Ang dami nito mga ka-Duterte. Sa Forbes Park pa nila kinuha. Ay, nako, tuloy pa natin. Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Laila de Lima. Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives. Dan Fernandez. Eh, wala na. Graduate na to, mga ka-Duterte. Itong taga-Quadcom. Di ba? Oh, dating artista na taga-Quadcom. Oh. Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. Jay Kong Hun, House of Representatives. At Bill Luistro, House of Representatives. Luistro. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito Correct. Rodante. Taga Makabayan. Black talaga yan sila. Ulitin natin. Di ba? Ulitin natin to.
Yung group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel Raul, alam natin yan. Di ba? Yung bilog ang muka, na may salamin, akala mo siya daw yung pinaka-bright. Summa cum laude daw siya. Yan yata yun eh. Franz Castro, Oh, Franz Castro. Sino pa? Di ba? Nandyan din sila Laila de Lima. Si Dan Fernandez. Si Chua. Oh, Abante. Si Brosas. Ay, nako po. Arlene Brosas. Ito yung Makabayan Black. Di ba? Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na nang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo. Correct. Para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Yan, correct yan. Mga idol kasi ito tama yung sinabi ni Rodante Marcoleta. Hindi ko sinasabi na lahat ito ay totoo. Pero kasi nandito nakasulat sa affidavit nyo, paninindigan nyo. Kasi itong mga aligasyon na sinabi ng mga 18 Marines, mga ka-Duterte, kahit kay PBBM, kahit kay Speaker, dapat paninindigan talaga nila. Presidente ng Pilipinas at saka itong Speaker ng Pilipinas ang binangga nila. Ang binanggit nila. Mabigat na paratang ito, mga idol. Kawawa ang buhay nila nito. Ito. Kawawa buhay na eh. Marcos pa naman ang presidente ngayon. Alam natin ang Marcos kung ano ang ugali noon. Kawawa ang pamilya nila. Posibleng malagay sa alanganin. Delikado ang buhay nila mismo. Bawat isa, bawat pamilya. Kaya ngayon, tama ang sinabi ni Rodante. Hindi ko sinasabing itong mga binanggit ko ay may ginawang ganito. Pero kasi nasa affidavit nyo, andito kayo ngayon, panindigan nyo. Diba? Alam kasi natin, mga idol, tayo, at alam natin ang nangyayaring korupsyon. Huwag tayong magbulag-bulagan. Alam natin yan. Itong nangyayaring flood control. Kung hindi lang yung langit ang humusga, hindi mabubuking ang lahat. Kung hindi lang din binanggit ni Inday Sara, hindi natin malalaman lahat na ang dalawang tao lang ang may hawak ng pera ng bayan. Si Speaker at saka si Saldico. O ngayon, di ba? Ito na yung mga binanggit ni Marcoleta ngayon. Ito, lalo na itong taga Makabayan Black. Nasabi niya wala nang ginawa sa itong admin ngayon. Basta alam na natin yung binanggit niya kanina. Diba? Grabe, no? Nandyan sila Laila de Lima, Chua, Abante, Brosas, Prince Castro. Sino pa bang nandun? Marami pa, may babanggitin pa to. O, i-play pa natin, tuloy natin. Mahaba pa to, mga ka-Duterte. Sandro Marcos, Forbes Park. Sandro Marcos, Forbes Park. Kasama ang anak ng presidente, si Charis. Naku po, mabigat yan, mga idol. Grabe. Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, Kaya pala to si Paulo Ortega, kung akala mo, kasama rin pala siya, mga idol. Naku po. House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives. Wala na rin yan. Si Queen of the Night, Stella Quimbo. Naku po, alam natin yan, nag-graduate na yan. Di ba? Grabe, alam natin yan. Grabe rin, bongga rin tong mga, dating ano yata siya, teacher. Grabe, mga idol. Ang suot, pasang ang mamahal. Grabe ang mamahal, pati bag, kita mo. Yun, dito natin mapupukaw lahat. May lantad dito kung sino talaga itong mga pangalan nila. Nakakahiya to, idol. Kapalan na lang talaga ng mukha. Ang kapal na talaga ang mukha nila. Hindi na sila nahihiya talaga. Grabe.
Representatives, Townhouse, and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulfo, ayun. Erwin Tulfo. Ay, nako po. Nagulat si Marcoleta. Nabanggit yung Erwin Tulfo. Ayun. Ayan, ako. Lagot ka ngayon. Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangang mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na Grabe. kailangan nating mapatunayan ngayon. Tama. Diyan talaga dapat. Kailangan mapatunayan. Itong mga nangyayari, mga idol, mabigat ito sa 18 Marines. Grabe ito, mga ka-Duterte. Itong paglalahad nila ngayon, mabigat. Ang kalaban nila, mabigat. Kaya nga ang itong majority block, 'di ba? Napansin nyo, halos lahat sila may kaso. 'Di ba? Tapos yung sinabi ni John Vic kanina, pauwi na daw siya. Tapos napadaan lang siya doon. Kung ako pauwi na, sasalubong ba ako na ang dami-daming tao? Mag-isa ka lang? Tapos nung nagtutulakan niya, parang tinutulak din niya paharap. Alam naman niya, nandyan sa harap niya si Robin Padilla. Kung sa respeto lang, pagkakita niya kaagad, ang daming tao, di atras ka na. Kung tatabil ka lang muna, kung pauwi ka na, imposible. Huwag na tayong gawing parang, tayong mga tao, ginagawa tayong para tayong bulag ba? Ganun ba? Tanga? Ganun ba tayo? Di ba? Hindi naman tayo ganun eh. Minsan nakakatawa na nakakainis, kaya minsan natatawa ako, lalo na itong dalawang pangalan na mabigat. Speaker, PBBM. Binanggit dito, mga idol. At alam natin to noon pa. Alam natin to noon pa. Kaya nga sabi ni Rodante, kailangan mapatunayan at paninindigan nyo. Itong mga affidavit na ginawa nyo, itong mga sinasabi nyo, mabigat talaga yan. Pero itong corruption talaga na nangyayari, 100% nangyari yan. Kasi ang daming flood control dyan, ghost project, at walang mga nagawa talaga. As in wala, hindi pa naumpisahan, pero tapos na doon sa kontrata. Yun ang mabigat. Kung hindi lang tayo hinusgahan ng langit, nagkaroon ng bagyo, lindol, wala. Kaya ang swerte nitong presidente ngayon, ang daming pera. Sipin mo yan. Si Inday Sara, pinagbintangan ng 125 confidential fund. Huwag lang maupo ang Duterte kasi mayroon talagang mananagot dyan sa nangyayaring nakawan. Nakaw yan. Pera ng bayan yan. Kaya gustong-gusto nila umupo na pagka-politiko. Kasi ang daming pera. Kawawa tayo mga idol. Kawawa ang Pilipinas kaya hindi umaangat. Kawawa tayong mga taong bayan. Kawawa tayong mga mababang tao. Yan sila ay mga mayayaman. Hindi nila nararamdaman yan. Yun ang pagkasabi ni Alan Cayetano kahapon. Kawawa ang Pilipino. Tayong mga middle class, lalong nagkakagutom-gutom. Kasi crisis tayo ngayon. Hindi lang nararamdaman ng mga mayayaman. Ang nakakaramdam ng crisis ngayon, tayong mga mahihirap. Ngayon, itong salaysay ng 18 Marines mga ka-Duterte, siyempre, pinagbintangan din sila na tumanggap daw sila ng 5 million
para sa mga salaysay nila. Nanindigan sila, buwis buhay, pati pamilya nila. Mayroon ding isang nagsalaysay dyan, kung nakatanggap man kami, sir, ang pamilya ko may sakit. I think sa ulo daw. Kaya kung ano pa lang, kung may pera pa lang ganun, kinuha na daw niya. 'Di ba? Yung iba rin dyan, nagsabi nila, hindi na sila haharap dito kung meron man kami natanggap. Isipin mo, kalabanin mong presidente at yung mga taong mabibigat dyan, mga kongresista, senador, 'di ba? Ngayon, kasi nagkaroon ng issue. Itong 18 Marines, mga ka-Duterte, pinaglaban nila ngayon itong salaysay nila. Itong mga nangyayaring affidavit na binanggit nila, yung mga pangalan ng mga malalaking tao, lalo na kay PBBM at Speaker Saldico. Importante si Saldico. Ngayon, meron dyan sila, itong 18 Marines kanina, nagsalaysay na merong nag-offer sa kanila. Nag-offer sa kanila ng pera para manahimik. Natural, 'di ba? Mawala lang yung pangalan ng mga malalaking tao. Ngayon, pakinggan nating mabuti at panoorin itong salaysay ng 18 Marines kung sino yun. Yung nag-offer sa kanila na manahimik na lang kayo. Bigyan ko kayo ng ganito. O, panoorin natin kung sino tong tao na to at ano ang regalo. Kumbaga, manahimik na lang kayo. Okay? Pakinggan natin to. Ganito pala mga ka-Duterte, nililigawan pala sila. Para manahimik siguro. Okay? Pakinggan natin to mabuti, mga ka-Duterte. Let's go. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita Manahimik. para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Rapos. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General. Sino Torre. daw? General Nick Torre. Yes po. Si Torre pala mga idol. O yun, alam na natin ha. Na si Torre ang nangliligaw sa kanila para manahimik. Kita nyo, gumagalaw ang kamay. 'Di ba? Si Torre ngayon nasa MMDA. May purpose yan kung bakit nandyan si Torre. Mga idol, ingat-ingat tayo. Kasi yung mga galamay nila, nandyan lang sa palibot. Tandaan natin, si Tatay Digong, malakas ang loob yan ni Torre noon, mga idol. Oh, di ba? Tuloy pa natin. Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa babayang nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan loob, lalaki, para lang maibig mo. Ang klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na Manahimik. huwag niyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Nako po, mga idol, alam na natin kung sino itong nangliligaw sa mga 18 Marines. Obviously, si Torre talaga. Yan, ito na ngayon mga idol ka Duterte. Wala na akong masabi. Abangan natin to sa susunod. Parang nawalan ako ng gana. Sa mga, alam nyo po ba, kanina, bago ako gumawa ng ganito, parang ayaw ko nga mag-video, mag-reaction. Na tinamad ako sa mga nakikita, napapanood. Para bang ang sarap sumigaw, parang ang sarap magmura. Ang sarap parang gusto ko mong sumigaw, parang magalit. Gusto mong magalit. Gusto mong magalit sa mga yung bang nangyayari ngayon na tayong mga
Kasi mahirap lang tayo eh. Sila yung lalo tong nagpapayaman eh. Kasi hirap na tayo, lalo na kami, nasa abroad kami. Hindi ibig sabihin na sa abroad mga idol, hayaya ang buhay. Hindi ah. Ang hirap sa buhay ng abroad, mga idol. Sa totoo lang. Ang hirap, sabihin ko sa inyong totoo. Gusto na naming umuwi dyan. Hindi masaya dito. Masaya sa abroad kasi nakakain ka ng maayos, magandang damit, nakakasakay ka sa mga magagandang mga tanawin, may mga, lalo na dito sa Japan, pero hindi masaya. Kaya nga lang itong mga nasa abroad, tumatagal kasi meron kaming pangarap sa buhay. Meron tayong pangarap. Lahat naman tayo, di ba? Mag-ipon para pagtanda, para pag-uwi, meron kang siguro magnegosyo ka, ganun, di ba? Pero, kaya sabi ko, parang gusto kong magalit na walan ako ng gana. Kita mo yung nangyari ngayon. Ito ngayon. Gaganahan ka ba sa mga napapanood mo? Sa mga nakikita mo ngayon? Gaganahan ba kayo? Di ba hindi? Number one, anong nakakawala ng gana? Lumalaban tayo sa bayan para sa kinabukasan nating lahat. Tayong mga mahihirap. Hindi tayo uunlad at kami at tayo, ikaw, hindi rin tayo aangat. Kasi ang bansa natin, walang nangyayari. Paano tayo aangat? Ang bansa nga natin hindi umaangat, puro kawat. Puro kawat. Ganito ang nangyayari. Tayo ang nagluklok. Tapos ganito ang ginagawa nila sa atin. Sorry na lang po. Pero sa totoo talaga, kung hindi lang dahil kay Inday Sara, sorry po PBBM, hindi ka talaga namin bubuto. 100% hindi kita ibubuto. Duterte talaga kami. At wag mong sabihin, nanalo ka dahil sa'yo at hindi dahil kay Inday. Imposible yan. Hindi ka mananalo kung wala ang Duterte. Hindi ka nga mananalo doon sa mga dilawan. Kaya nga lang binoto ka dahil sa Duterte at tayong mga Pilipino at akala natin noon na kayong mga Marcos ang mag-aangat sa Pilipinas kasi ang laki na ng utang natin. Nabulag tayo doon sa mga wealth ng magulang nyo. Nabulag tayo doon sa mga akala nyo ginto. At nabulag tayo na akala natin na babaguhin nyo yung kasaysayan nyo bilang isang Marcos. At iangat nyo ang pangalang Marcos kasama ang bansang Pilipinas. Pero anong nangyari ngayon? Ang Duterte, si Tatay Digong. Plus ngayon, ang nangyayari ngayon, si Inday Sara. Para lang sa kapangyarihan. Para lang sa pera. Gagawin lahat. Talaga naman, no? Sorry, kung wala ang 18 Marines, alam naman natin to, binanggit na yan ni Saldico eh. Binanggit na to ni Saldico, mga idol. Si Saldico, ang dapat talaga, nandito na. Delikado yan si Saldico. Paglapag lang dyan di natin paglapag dito sa Pilipinas, baka abangan na yan. Delikado si Saldico. Siya ang pinaka-main dito lahat eh. Kasi itong mga 18 Marines, tauhan lang to eh. Ang napaka talaga dun, yung pinaka-ebidensya natin, si Saldico. Ito sila, okay rin to. Parang tulay ba? Kung meron silang mga ebidensya at totoo itong mga sinasabi nila, posible. Kung ito ay sila mga totoong bodyguard, posible talagang totoo ang sinasabi nila. Kung sila talaga ay bodyguard mismo ni Saldico.
Kasi pwede ka naman talagang pumunta sa Senado, magsalaysay ka. Na ganito ang nangyari, may ganitong nakawan, may ganito, magulat ka lang dyan, di ba? Ngayon, sa case kasi nitong 18 Marines, sila ay mga ex-Marines. Nagtrabaho sila kay Saldico. At alam natin si Saldico ay napakaraming bodyguard. Alam natin lahat yan. At kung ano yung yaman nila ngayon. Ay ngayon, nandito na ito sa Senado. Dumating na sa araw na to itong the day of reckoning. Ito na ba yung sinasabi ni Tatay Digong noon? Magre-reckoning lahat. Itong mga kasalanan nila. Itong nangyayaring corruption. Kawawa ang Pilipinas. Speaker, PBBM, itong mga senador, itong mga kongresista. Number 1 na itong mga kongresista. Kusog kayo. Ang lakas magbatikos kay Inday Sara. Kaya pala. Ngayon, bukas, abangan pa natin to. Itong mga nangyayari ngayong balita. Sa daming balita, mga idol, halos di ko na alam kung saan ako magsisimula. Kasi lahat puro ganito. Walang magandang nangyayari ngayon. Itong administrasyon, kung ikumpara mo sa panahon ni Tatay Digong, ang layo. Minus pa. Kay Tatay Digong, laging plus. Diba? Di ko na alam kung anong sasabihin ko. Nakawala na ng gana. Grabe. Grabing controversial itong mga binanggit ng 18 Marines. Matagal na yan sila na binanggit itong mga pero patay Malaysia tayong itong mga pati itong mga media. Ang pinaka the best na media na nakita ko na laging nakatutok sa mga ganitong usapin at laging totoo is MNI. Wala nang iba. SMNI kayo manood ng balita kasi lagi silang updated kung ano yung mga nangyayari at totoo at pinapalabas talaga sa TV. Hindi yung one-sided ka. Hindi lang itong Duterte ka lang. Alam natin to ang SMNI malapit sa Duterte. Diba? Kaya nga si Pastor Kibuloy nahuli, inano nila eh. Kaya alam natin to ang SMNI under sa ni Kibuloy. Dito kay manood sa SMNI. Laging updated yan. Pansinin nyo rin si Inday Sara kung bakit lagi sa SMNI. Kahit itong mga sa mga Duterte, SMNI sila po lumalapit. Kasi wala silang pinapanigan eh. Masa talaga. Totoo. Yung mga ibang network, di mo alam eh. Pera-pera na lang siguro. Or views. Ganun lang. Kasi meron yan silang hinahawakang partido. Alam natin yan lahat. Meron yan. Oligarko nga ang tinatawag dito, mga idol. Diba? Ngayon, bukas, abangan natin to, ito mga nangyayari. Marami pang nangyari. Napakaraming nangyari ngayon. Itong araw na to. Humanda tayo bukas, lalo-lalo na si Erwin. Naku, Tulpo Brothers, humanda talaga kayo. Nakakahiya kayo. Lalong-lalo na, naku po, kung totoo man, sorry, PBBM, speaker, ito mga taong nabanggit nito, sorry talaga. Kung totoo to, panindigan nyo. Bumaba na kayo. Maawa kayo sa bansa. Maawa kayo sa Pilipinas. Itong salaysay nila, kapalit ng buhay nila, kapalit ng pamilya nila, anak nila, pamilya, magulang. Kawawa ah. Buwis buhay ito ngayon mga idol, itong 18 Marines. Buwis buhay. Hindi mga ordinaryong tao ang binanggit nila. Presidente ng Pilipinas. Binanggit nila.
senador, kongresista. Kaya pala. Ay, mga idol. Abangan natin bukas to. Anong mangyayari? Mag-ingat tayong lahat, mga ka-Duterte solid. Tayo mga supporter ng Duterte, mag-ingat tayong lahat. Paglaban natin ang bansang Pilipinas. Gaya ng mga Duterte, kung ano sila makipaglaban para sa bayan. Puso at makabayan. Okay? Maraming salamat. Mga idol, hindi masaya, di ba? Masaya ba kayo sa napapanood at naririnig nyo sa mga balita? Di ba hindi? Tayo-tayo lang mismo, mga Pilipino. Ganito pa. Kaya hindi tayo umangat. Kawawa tayo. Sana may puso sila, kagaya ng mga Duterte. Kaya maganda ang Davao. Kita nyo, kung gusto nyo umangat ang Davao, Duterte. Duterte talaga. Nakita na natin noon yan kay Tatay Digong. Kasi ito laro ng politika to. Politika. Gusto nila yung kapangyarihan dyan. Nakaupo dyan. Mag-ingat at maraming salamat. Huwag tayo magsawang sumuporta. Laban lang tayo para sa mga Duterte at para sa bayan. Okay? Maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe. Ingat kayong lahat. Mag-ingat tayong lahat. Napaka mabigat itong nangyayari ngayon. See you and goodbye.